What's up kapatatas and welcome back. So today, kung naririnig ko yung sarili ko, wait lang. Here. Found it. Ayun. So, kung fan kayo ng ML and Hawk, actually, yung guest natin for today is Pangmalakasan from Pixel and Excellency. Ayan. So, may you introduce yourself? Ayan. So, sa ating pinakagwapong guest for today. Hello po, Uncle Ju po, content creator tsaka live streamer. Salamat sa invitation, Patito ta. Wow. And so, thank you po Kaya ulit. Kasi, hindi ako lang yan. Hindi, kasi, tawag nito, very busy si Uncle Ju. So, very thankful ako na umuo siya kasi galing siyang Boracay today. Alam niyo yun, yung pagkadating niya ng Manila, back in Manila, ayan na ulit, podcast na. So, thank you po. Ayan. Woohoo, Thank you sabi po. ni Siege the Day. Ayan. So, Uy, sa busi. Uncle Ju, paano ka ba nagsimula sa Uncle Creation? Paano nagsimula? Mm-mm. Mahabang kwento actually kasi yung content creation parang hindi siya part ng plan nung nagtatrabaho pa ako. Parang hindi ko Mm-mm. nakita yung sarili ko na maging content creator or gamer. Pero siguro kung re-rewind ko lang mga 7 years or 8 years ago, nagtatrabaho ko sa sa arts industry. Siguro mga 7th year ko noon na nagtatrabaho sa arts, CCP to be specific. Tapos, 'di ba nagkaroon tayo ng pandemic? Mm-mm. Nung nagkaroon ng pandemic, we were forced kasi nasa marketing department kami and digital. We were forced na aralin or speedrun yung pag-aaral sa live streaming tsaka content Mm-mm. creation. Kasi naalala ko, nung time before magkaroon ng pandemic, sobrang traditional yung pupunta ka sa mga schools, magdadala ka Mm-mm. ng mga marketing kits, 'di ba? Nung nag-pandemic, speedrun talaga. And isa sa mga unang inaral namin is live streaming. Mm-mm. Kumbaga nung nagka-pandemic, ang una ko naisip, paano kaya kami ng department namin makakaambag sa arts Mm-mm. para makapagpalabas pa yung arts industry or yung company namin to be specific. At hindi kami mawala sa scene and at the same time mag-survive yung company. So nag-aral ako ng OBS. Doon nag-start. Oh. Mm-mm. Naral ko yung OBS. Kumbaga sinakripisyo ko yung personal account ko or personal page ko. Opo. Tapos, nung inaaral ko na yung OBS, doon ko nasabi, uy, ang ganda. Ang sarap pag-live stream Kasi parang may sarili ka mundo Parang ikaw Mm-mm. magdi-dictate kung anong show mo ngayon, di ba? Anong Oo. netting mo. Ikaw yung nagko-control ng live stream. Tapos ang masayang part doon, habang nagla-live stream ka, yung community na bibuild mo, sa'yo. Kumbaga, Totoo. sorry no offense pero kasi syempre pag nagtatrabaho tayo sa mga work natin, sabihin natin marketing ako sa isang company, pinopromote mo yung company, yung brand ng company. Mm-mm. Lahat ng hirap na yon mapupunta sa company. Na okay lang naman kasi Mm-mm. nag-sign ka dun, nagtrabaho ka dun Pero pag content creation, kahit na 10 lang sa isang linggo, 20 sa isang linggo na madagdag sa followers mo, okay lang kasi part siya ng community mo. Mm-mm. Tapos, sabihin na natin na nagsimula akong seryosohin siya nung medyo lumalago na yung community. Tapos, nagkaroon ako ng first brand. Sabi ko, ang galing pwede palang kumita dito. Kasi ang laki medyo sinuwerte din Mm-mm. kasi yung parang first project ko, malaking brand agad. Tapos na agad, 5 digits na agad. Isang linggong project. Sabi Sarap. ko, At kahit ako napatanong kasi hindi pa ako marunong mag-reply ng mga brands, parang sure ba kayo na kasi hindi pa ako marunong maglagay ng rate sa sarili ko. Alam yan Oo. ng mga tropa natin. I mean, hindi ko talaga alam paano presyohan yung sarili ko noon. Mm-mm. Tapos, naghalo-halo kung paano ako nagsimula, yung live stream, tapos
Yung ginamit ko kasing page nun, travel yung niche nun. Kasi parang dati, 'di ba dati nung hindi pa naman nagpa-pandemic, ang sarap mag-vlog, mag-travel, tapos Totoo. i-document mo. Parang ginagawa ko lang siya for kumbaga to document yung memories tsaka yung mga napuntahan ko. So sabog-sabog na talagang anong ginagawa ko kung ano-ano from travel to arts to gaming. Hanggang sa yun, nagdire-diretso na nagustuhan ko siya. And at the same time, ko rin na-connect ko din dun sa dream ko na parang maging tulad ng lola ko kasi yung lola ko DJ siya. So, radio announcer siya sa Wow. DZMM. So, talagang pangarap ko, hindi naman ako nag-broadcasting, hindi ko natahak yung path na yun. So, dahil dun sa OBS, na isang naging motivation ko talaga para maging streamer is yung lola ko. Ayun, parang, ang galing. Parang sa maliit kong paraan, parang same ko na si Lola. Parang ganon. So, dun siya nagsimula. From, lang talaga, mag-experiment para dun sa company pinagtatrabahoan ko hanggang sa nagustuhan ko na gawin siya. Hanggang sa from live streamer, yun, nag-content na rin hanggang sa marami na. Ayun. So, saang platform ka nag-start mag-stream? Kasi 'di ba, nakwento mo na halos kung bakit ka nag-stream 'di ba? Na dahil nga sa work related hanggang sa you push yourself na maging eto ko yung branding ko, this is Uncle Ju. Ayan. So, saang platform ka nag-start? Facebook talaga. Naabutan ko yung era ng Facebook gaming na may Facebook partner. Oo. Partner tsaka affiliate. Di ko alam yung exact term pero yun yung time na may badge kayo pag Facebook streamer kayo tas may badge pa kayo for Facebook partner. Doon ako nag-start. Naabutan natin yung time na yung MLBB. So, that's around pandemic. Yun yung time na ang daming viewers pag ML streamer ka. True. So, doon tayo nag-start. So, as we all know, part ka kasi ng Excellency and Pixel 'di ba? So, hello po kay Queen Wasabi. Nakita ko si Queen Wasabi there in the comment section. Hi, Sabi Queen. niya, idol ko po yan si Uncle. Sabi niya. Tsaka guys, mga kapatatas and mga Junatics, tama po ba ako ng tama sa pagbigkas ng inyong community, Junatics? Tama po. Ayan. So, sa mga kapatatas natin dyan and Junatics out there, kung may mga question kayo, save it for like maybe at the end of the podcast kasi tatanungin natin si Uncle Ju. Syempre may pa-surprise din tayo kay Uncle Ju later. Pero as we go back sa question natin, ayan. So as a part of Excellency and Pixel, paano yung nag-start yung journey mo or ano yung naging enter story mo sa Pixel tsaka sa Excellency? Ano gusto mo unahin ko? Sa Excellency or muna. Pixel? Excellency muna, tapos talon tayo kay Pixel. Sige. Sa Excellency, through Jestefani. Shoutout sa'yo, kinakapatid. Ewan ko ba, si Jestefani, para siyang angel na kapag may mga org, siya yung laging reason ba't ako napapasali. Kasi, yung first agency ko kasi, Rumble Royale, ng Facebook Gaming. Si Jestefani yung reason ba't ako nakasali doon. Wow. Tapos, si Jestefani din. So, nag-send ng, sabi niya, kuya, gusto mo mag-sign up? Sabi ko, sige, G, kasi ako naman, kumbaga, ang mindset ko ngayon, yung community dapat hindi lang, halimbawa, Junatics. Hindi lang Junatics lang dapat yung nakaka rin sa ibang communities, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, sige, G. Tapos, nakapasok ako ng Excellency. Tapos, pagpasok ko, sabi ko, ang dami kong kilala dito. Feels like home. Feels like home. Parang sabi ko, ang daming taga-Pixel. Sobrang dami sila. Tutski, nandun. Sabi ko, ba't to? DC ba ng Pixel ko? Ng Pixel to. Pero, ayun, kidding aside, sila Daddy Jemmy, yan yung mga naggabay sa atin pag pasok. Kasi nung time na pumasok ako sa Excellency, siguro yun yung time din na hindi pa ako ganito ka-vocal, mahihayin pa ako makipag-usap sa mga tao kahit sa DC. Tapos parang sa kanya ako nagtanong and ginaid niya ako hanggang sa yun, pinasok niya ako sa Dragonica, yung first na project.
tsaka sa Crossfire na hindi nga, yun nga, sorry, hindi ko natuloy kasi nga may competitor. Ang maganda sa Excellency nung pumasok, nung pumasok ako is welcoming yung community. Very. Tsaka ang daming mga taong magkakakilala na sa loob, Mm-mm. and even mga established na creators nandun siya sa DC. So isa siya sa mga sa mga orgs talaga na makikita niyong nire-rep ko. And ano pa ba? Ano gustuhan ko rin kasi sa Excellency, hindi siya exclusive. Mm-mm. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. So halimbawa, may project, o sige, kung gusto mong kunin, go. Kung hindi, okay lang kasi yung community open naman sa inyong lahat. Kumbaga bukas yung DC kung gusto niyo mag-usap, ganda. Sa totoo lang yung pag-aayos ng Elgato ko nga sa ang nakasagot is from Excellency. So yun yung kwento nung Excellency. Si Jess Stefani na naman na may kasalanan, guys. Parang siya na lang lagi. Yun sa Pixel, actually maganda rin yung kwento ng Pixel. Kasi yun sa Pixel, siya, nangyari siya dun sa time na pakwit na dapat ako. Oo. Kayang patotohanan to ng wife ko. Yung mismong araw na yun, naghahanap na kami ng bibili nung equipment namin. Talagang ready na ako mag-quit. Ready na talaga ako mag-quit sa live stream, sa content creation, babalik na ako ng corporate. Meron na actually akong kausap na dapat magtatrabaho na ako ulit. Ang nangyari, si Queen Wasabi, sakto nanonood pa rin yata siya ngayon. Yes. Ang nangyari, nagbaba siya ng workshop, project upload. Binaba niya sa Discord ng Rumble, na sakto kahit hindi na ako Rumble noon, nandun pa ako sa DC, nabasa ko. Tapos bumabagyo noon. So lahat na ng pwedeng dahilan na para hindi ako makapunta, nandun. Magkikwit na ako, di na dapat ako pupunta sa creator events. Tapos bumabagyo, lakas ng ulan nun eh. Naalala ko, kahit sila Tutski yata nandun, nahirapan din umuwi kasi ang taas nung Baha, tubig. Mataas na yung baha, ang lakas talaga ng ulan. Pero pumunta pa rin kami ng wife ko. Kung di ako nagkakamali, ano pa ako nun eh. Batang hamog pa yung itsura ko nun. Promise, kasi yung buhok ko, alam mo yung nagpakulay ka, tapos bumalik na dun sa bleach yung kulay ng buhok. Ganun yung itsura. Tapos naka-slippers lang ako nun. Naka-slippers lang ako nun kasi nga maulan. Oo. So, pagdating ko dun, eto na. May mga series of workshops. Tapos, ang galing kasi mga industry leaders yun nandun. Naalala ko nandun pa sila Kang. Tapos, yung CEO ng When in Manila nandun. And dun ko unang na-meet si Queen Wasabi, si Courtney Saison, si manager. Si Chrysalid, kung kilala niyo si Chrysalid. Tapos, yung ibang mga nakakasama ko sa Pixel ngayon na nag-project upload din. Ang dami ko natutunan. Actually, di ko alam. Basta pag uwi ko, parang ayoko na mag-quit. Parang, sige, gamitin na ulit natin tong PC na to. Ang dami ko natutunan eh. Ganito pala yun, ganito pala yan. Oo. Tapos, parang 1 month or 2 to 3 months after that, biglang nag-message si Courtney, si manager Courtney Saison. Binigyan niya ako ng project sa M5. Nung time na yon, as in wala patala. I mean, pag sinabi mong Uncle Ju, di nila kilala sa ML yun eh. Basta hindi nila kilala sa ML yun. Yung M5, ito yung international tournament ng ML na hindi naman every year nagaganap sa Pilipinas. Nangyari siya sa Pilipinas nung kumontak si Courtney. Sabi niya, oh sige, padala ka namin doon. Ganito gagawin mo, ganito gagawin mo. Ang ginawa ko, ginatasan ko talaga yung content. Kasi syempre, nagkaroon tayo ng pass eh. Lahat, yung content sa M5, yun nangyari sa M5. Tapos, lahat ng content creators na pwede kong ma-meet, talagang, kumbaga, gatas kung gatas. Ang magandang nangyari nun, di ko alam sila nang siguro makakapagsabi. Maganda yata yung nagawa kong content nun na
hindi lang Pixel yung naka-notice, pati yung ML. Oo. Pati yung So, community nagsunod, mismo. oo, pati yung community mismo. Nakilala ko ng mga pro player, Bren yung nag-champion nun eh. Sila Flap, sila Ogwen. Tapos, nagsunod-sunod yung projects. Mm-mm. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung kung ano alam mo hanggang ngayon tinatanong ko pa rin nga sila eh. At saka yung sarili ko, ano ba nakita niyo? Parang hindi hanggang ngayon seryoso. Kasi yun nga lahat yata ng mga hindi ko nagawa, pinagawa nila sa akin. Kasi Mm-mm. pinag-ano rin nila ako. I mean, nag-contact din si manager na mag-ano ko, na mag-cosplay. Mm-mm. Eh, hindi ako nagko-cosplay. First time ko na mag-full cos nung Harith. Tapos first talk ko sa sa Pixel. Hanggang sa ngayon nare-realize ko na kaya pala nagsusunod-sunod. Kasi nung nagkaroon ng opportunity, kumbaga Grinab mo. hindi ko lang siya sinunggaban. Talagang all in. As in, Oo. all in. Halimbawa, ngayon magtotok ako. Eh ang sabihin na lang natin, ang project lang is magsalita ka. Hindi lang ako magsasalita, dadala ako ng merch, magko-content ako, mi-meet ko lahat na nandun. Kung kaya ko ma-connect sa lahat ng bisitang nandun, sa mga brands na nandun, gagawin ko. Kaya kung mapapansin nyo, pag may mga events, talagang pinapasadahan ko pati yung ibang brands. Kasi nga, parang kumbaga, siya, subtle way of papansin. And at the Oo. same time, para matag mo siya ng hindi ka masyadong persuasive. Parang ganun. Tapos, si Pixel kasi, meron kasi sila laging kick-off ng taon. I mean, para sa content creators kasi, pagdating kasi ng January, di ba parang laylay yung energy natin? Kasi parang, Oo, ang dami kakatapos pa lang nangyari. ng holiday. Di ba? Gusto ko ba mag-content? Parang gusto ko pa pang mag-content this year. Parang ganun. Mm-mm. Laging may kick-off. Malaking bagay talaga sa akin yung kick-off if you're going to ask me. Of course, Pixel Loot Fair, napaka memorable na event yun para sa akin sa Pixel community. Pero yung Pixel Kick-Off, mas kumbaga, mas hinahanap-hanap ko siya kasi doon ako kumukuha ng lakas para sa buong taon. Kumbaga parang safe, yun nga, yung lagi ko sinasabi kapag nagpo-post ako about Pixel. Siya safe place ng mga creators. So every time na magkakaroon ng Pixel na kick-off or start ng taon, magkikita-kita, ang lakas makagana. Ang lakas makagana. Tapos magkikita na lang kayo sa mga events. So, hindi mo lang kasi parang hindi mo lang kasi na pepresenta yung sarili mo. Nakikilala mo rin yung ibang creators doon. And yun, isa yun sa mga, kumbaga, yun yung journey ko sa Pixel na talagang hindi lang sa projects, kumbaga, pati sa community kasi as in safe place siya for me hanggang kumbaga simula nung nagsimula ako hanggang sa ngayon na yun, nakakasama pa rin natin sila. So ayun, thank you Pixel. Sorry talagang mahaba ako magsalita pag Pixel guys. Naman. Bias, charot. Hindi. Kasi yan din yung yan yung isa sa mga strong community na meron ka na. Sabi nga ni Queen Wasabi, nung sabi mo kanina lahat ng mga challenges mo and everything. Against all the odds na nung pumunta ka dun sa, diba? Diba, umulan, bumagyo, andun na lahat. Pero sabi kasi ni Queen Wasabi, that was your launch pad. Kumbaga, yun na yung time mo to fly. It was the perfect timing for you. Diba? Totoo rin. Kasi nung nangyari siya, wala talaga akong platform para marinig na ibang tao. I mean, buti na lang nasa Twitch tayo, no? So, pwede ako magsalita against other platforms. Charot. Hindi kasi, di ba, with Facebook and TikTok, ang lala ng algo. Ang daming bawal, ang daming hindi pwedeng sabihin. And doon time na yun, nandun ako sa mga platforms sa parang hinahanap ko kung paano ko mag-explode or mahahagip yung reach sa maraming tao. And because Pixel gave me a platform para makilala nila, and at the same time, creators din yung gumawa ng Pixel. So, kapag shinare ka nung Pixel community, shinare ka rin ng mga creators. Parang ganun. Oo. So, ang ganda ng effect actually. And yun din yung yung effect na nagagawa ng Excellency din kasi syempre creators din yung nagsusuportan with each other. Kumbaga, hindi tayo
hindi tayo nagdadamot dun sa reach na pwede nating ibigay sa kapwa creator natin na maganda na nangyayari sa mga organizations ngayon. Ayun. Ayan, so thank you po pala sa mga nanonood sa atin ngayon kasi mostly from your Pixel family actually. Yung mga nandito ngayon. Ayan. So, thank you po Pixel family for dropping by and supporting Uncle Ju sa podcast niyo. Sabi niya kanina, nahihiya siya kasi hindi niya alam kung paano siya mag-interact kasi parang ito yung first podcast ever niya. So, ayan. So, Yari Pixel, ako kay Queen. pwede niyo na pwede niyo na siyang dalhin sa podcast. Pero anyway, Yari ako kay Queen. so, peace out po, Queen. Pero, ayun, so, based sa pangalan mo na Uncle Ju, I assume, no, na Titos of Manila gamer ka na eh, yan. So, tawag nito, sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung personality ni Uncle Ju behind the cam? Kasi, kilala natin si Uncle Ju on the cam na makulit, ng dodog show, ganyan. Parang playful, full of energy, kumbaga, ball full of energy, ayan. So, behind the scenes, behind the camera, who is Uncle Ju? Mahihain ako. Totoo, mahihain ako. Mahihain akong magtanong, mahihain akong lumapit. Tapos, yun lang, mahihain ako pero once na mag-start ka na ng topic, di na ako titigil magsalita. Parang ganon. Laging naghihintay ako ng entry point kasi, naging victim din kasi ako ng bullying nung high school ako. Hanggang dun sa last na industry na pinanggalingan ko. And siguro yun din yung reason kung bakit lagi ako naka-shades ever since nagsimula ako mag-content. Parang eto na kasi yung parang parang shield. Para hindi nyo makita yung reaction ko or yung mata ko kapag halimbawa nahihiya ako or natatakot ako, na-intimidate ako. At least alam ko na kumbaga parang may harang. Oo. Na parang okay, hindi nyo nakikita. So pwede, kumbaga sa mga content ko, pwede pa rin ako maging performative, ganito, ganyan. Pero yun nga, behind the scenes, as in, ganito, hindi ako yung sigaw ng sigaw, hindi ganon. Kaya nga parang minsan naisip ko, performative ba talaga ako pagdating sa mga highlights ko, sa mga nagtitrend na MLBB or Honor of Kings na highlights ko. Kasi most of the time nandodog show ako eh. Most of the time natatrash talk ako, even sa mga show matches. Talagang pinaghahandaan kong trash talkin talaga sila eh. Pero yun nga, pag after naman nun, after ng mga show matches, after ng mga games, ganito, siguro tropa, yun. Tropa ako behind the scenes and mas seryoso kesa dun sa mga captions and content na lumalabas, parang ganun. And so sabi sa comment section ni Advent Kun, malabat man na pala ang preparation. Ayan. Sojo yan eh. Ayan. So, Hello. ano tawag nito? Na-mention mo kanina, no, na sa lahat na nangyari, meron kang sinasandalan palagi or there was someone who is always supporting you through and through. So, paano ka ba na-support ni Wifey? Kasi bihira ako makarinig ng content creator na may partner na nakasunod kasi mostly ng mga naging friends ko before and yung ibang friends ko now is hindi kung may partner man sila, hindi nagpapakita, ganyan, and whatnot. Pero yung wifey mo, as I can see sa lahat ng postings mo sa social media, both your personal and your streaming account, no? So, laging nandyan si wifey to support you eh. So, paano ba naging sandalan natin si wifey all throughout? Manager ko yan eh. Charot. Hindi, ever since kasi talagang naniwala na siya dun sa kakayanan ko na maging content creator. Kahit nung time na pinagsasabay ko pa yung full-time jobs, tapos live stream, nararamdaman ko palagi yung confidence niya na kaya mo yan, gawin mo yan. Kasi minsan, alam nyo, sa totoo lang guys, yung mga babae, minsan hindi na nila kailangan sabihin eh. Minsan pag hindi ka na nila pinakialaman, ibig sabihin, confident sila na kaya mo.
Tapos most of the time, magsasalita yan kapag down ka na. And yun yung ginawa ni wife. And grabe, parang understatement ka yung supportive eh. Kasi siya yung laging nagvi-video sa akin nung nagsisimula pa lang ako. Hanggang ngayon actually. Videographer. Lahat. Tapos lahat. As in, babe, sorry sa term PA, editor, PA, videographer, consultant, yaya, lahat. Kasi nga, may attitude din ako sa kanya minsan. Kasi syempre, pag pagod ka na, hindi mo, sa kanya ko lang nalalabas yung attitude ko. Tapos ngayon, mas lumaki na yung role niya sa pagiging, kumbaga, manager ko. Kasi, even yung mga brands, siya na yung nagpapadala. Ganun na, may ganun na kami. Siya na yung nagpapadala, siya na yung sumisilip kung okay ba to, sa hindi, kukunin ko ba to or hindi. So, talagang, lahat ng supportang pwedeng ibigay. Kasi, kahit sa pag-shoot ng content nandun siya sa vlogs, sa mga short forms na content, na lifestyle, nandun siya. Sa merch, nandun siya. So, sobrang supportive. Hanggang, siguro ang pinakamalupit na na nangyari sa amin magkasama, yung nag-decide na ako na mag full-time content creator. Tapos walang kontra. As in, kaya mo 'yan. Yun lang kailangan ko para talagang maniwalang kaya. And yun, nagawa. Ayun, nag full-time content creator hanggang ngayon. Parang ilang taon na ba? Magto 2 years na? Magto 2 years na akong full-time content creator. Walang stop Thanks, babe. no? Walang stop kay partner, lahat siya go. Kasi, alam mo yun, pag nakita nung partner mo na may may mararating, minsan kasi may mga nakikita sila na potentially hindi nakikita mismo nung gumagawa. So, malaki talaga yung tiwala sa'yo ni wifey. Sabi nga ni Tsaka alam mo, kanina, siya nga, yung si wifey nga daw yung backbone mo di ba? Charot. Tsaka alam mo, yung wife ko, yan, observant yan. Alam niya yung totoo sa akin sa hindi. As in, siya talaga yung siya yung devil's advocate Yung tipong nasa Grab kami pa uwi. Sasabihin niya, uy, alam mo, iba yung amoy ko kay ganito. Nilaglag. Parang parang mali, parang hindi, parang may something kay ganito, kay ganito. Pero mali. maganda rin. Oo. Maganda rin kasi syempre pag halimbawa nasa event ka or nasa org ka, minsan ganun kasi yun lang yung nakikita mo. Pag naglagay ka ng tao na wala dun sa org na yon or wala sa game na yon or wala sa event na yon, na iba rin naman yung inaatupag niya, iba rin yung industry niya. Maganda kasi at least may hindi kami pinagkakasunduan and doon ko mas naiintindihan kung bakit. Parang ganun. Kumbaga may perspective outside nung community so hindi magiging bias kasi wala siya dun sa loob. Yun, tama. Ang bias niya ako, parang ganun. So lahat ng makita niya na, ay may mali, tingnan ko nga. Minsan siya pa nag-stalk. Siya pa nagche-check. Para lang masabi sa akin, 'di ba sinabi ko sa'yo, ganito, ganyan. Minsan ginaganon pa niya ako, 'di ba tama yung kutob ko, si ganito, si ganyan. So, maganda. Consultant talaga. So, na-support ka no? From, from content creation and gaming So, yung, sa mga hindi pa nakakaalam, syempre, nilaglag na natin si Uncle Jun na may supportive wife and everything. So, sana all, no? Hashtag sana all. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung usual mo na nilalaro? Are you a console gamer, PC gamer, mobile gamer, ganyan? Ano ba yung talagang nilalaro mo? Nako, maraming din nakakaalam na ito. Ang talagang una ko kasing nilaro, yung kumbaga yung kinaadikan ko, Counter-Strike talaga CS boy ako kasi yung kapatid ko, The OG. lagi siyang, may clan kami, Extreme yung pangalan, tapos taga ang tawag na to, taga CSB kami, tas kalaban namin lagi, taga DLSU. Lagi namin tinatalo. As in talagang Counter-Strike, as in adik kong adik. As in pustahan kong pustahan. Noong time namin, kasi tanda ako na
Yun talaga, mahilig talaga ako sa FPS nun. Mm. Pero kasi dati, 'di ba pagdating sa mga FPS dati, mas more on run and gun eh. Yung Oo. talagang yung RNG walang talaga ano. dati. Mm. Oo, hindi katulad ngayon sa Valorant na may one tap. May Hindi ko alam precision 'yun. eh. May precision ngayon. Oo. Siguro kaya nga nagustuhan ko yung operator sa Valorant kasi para siyang 4-6 dati sa Counter-Strike eh. Mm. So, ano yun? Arctic? Yun, parang ganun kaya siguro nagugustuhan ko. Mm. Pero after nun, ng Counter-Strike, ang talagang, kumbaga, masasabi kong nagmamaw ako. And dito lang yung game na masasabi kong confident ako na siguro kung nilaro ko siya nung time na yon, siguro 5 years ago, 7 years ago, baka nag-pro ko. NBA 2K. As in, sobrang addict ko sa 2K. Lahat, nagre-rent pa ako ng PlayStation nun para maglaro ng yung 'di ba dati pag wala kang PS pwede kang mag-rent sa mga Oo. yung mga hindi ko kasi alam tawag doon eh, mga bahay-bahay lang kasi dati sa Mm. Valenzuela, papasok ka may PlayStation. So doon ako naglalaro Oo. hanggang sa napahinga ako maglaro kasi eh. Nung napahinga ako maglaro dahil sa nagtrabaho ko, pagbalik ko ML na. Mm. ML na. So ngayon, ayun, siguro maraming sa karamihan na nanonood sa akin, ang alam na nilalaro ko, Mobile Legends o kaya Honor of Kings. Kapag hindi ako naglalaro, ang secret ko talaga nilalaro, guys. Nagano lang ako, nagda-Dunk City Dynasty ako. Mobile siya na basketball. Tapos kapag may time, Valorant trippings lang ako lagi. Minsan nga solo lang eh kasi nahiya kasi akong sumali minsan sa sa ibang mga paluna kasi hindi ko na talaga kayang sumabay. May skills kasi. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. So yun yung mga nilalaro ko. Talaga, hindi mawawala yung basketball sa akin kasi Oo. yun talaga yung, kumbaga, napalibutan ako eh, buong kabataan ko ng mga mahilig sa basketball. Even sa school, yung school na pinag-graduatean ko talagang basketball ang main game eh. So, yun. So ano pala no, all-round, kumbaga all-round pala yung laro mo from mobile to PC gaming, no? Yung PC, ewan ko lang. Hindi, depende sa laro talaga eh. Hindi, kasi Siguro sabi mo kung nag-Counter-Strike ka eh. So that's PC, pero kung naaalala ko, bata pa ako nung huli kong Counter-Strike. Yung unang, the OG Counter-Strike I was like 7 years old, grade school ako, early grabe, 2000. tanda ko na, no? Bubanya pa ako dyan. May alias pa yan eh. Yung alias J, alias Y. Sarap magbanyap Oo. eh. Tapos may oras pa yun bago ko dumating ng bunker. As in, calculated yun eh. Bago ka pumasok, nabato mo na yung granada. Ganun. Oo, gano'n. Tapos medyo pixelated Oo. pa yun na yung sa atin eh, no? Yun na yung pinakamagandang graphics sa atin, yung pixelated pa Oo. siya, diba? Kaya nga, grabe yung didas dyan. Ginawa sa buhay ko. Ayun. So, sa mga hindi nakakalam, sabi ko nga, na-mention ko, no, Junatics yung pangalan ng community mo. So, paano ba nabuo yung Junatics? Kasi nakikita ko, minsan nag-get together ka with your community eh. Ayan. So, paano nabuo yung Junatics? Actually, Junatics, ang daming pinagdaanan kasi na community niyan. Ang daming tawag sa community namin before naging Junatics talaga. Nag-start siya with Soju. Kasi yun yung first na parang esports na clan namin sa sa MLBB. Tapos naging Uncle Ju fam. Tapos naging Barangay Uncle Ju. Hanggang sa na-realize ko, hindi dapat pangalan ko yun nandyan kasi community nga eh. Kaya ako ginawang Junatics. Pero nag-start yan talaga sa ML kasi nung nag-start ako mag-stream ng ML nung pandemic, ang daming mga taong naghahanap ng kalaro, ang daming mga taong naghahanap ng kausap, at ML yung naging dahilan para makonect kami. May isa akong, yung karamihan ng mga viewers ko nga ngayon, nag-aaral pa, karamihan ngayon, graduate na, nagte-thank you pa rin kasi parang, uy, salamat po kasi na-meet ka namin habang gumagawa kami ng assignment online. May nakakausap kami, may mga hindi ko na lang papangalanan, may mga na-depress. Yun yung kumbaga naging sandalan.
Kasi ano nung nag-start akong mag-stream 7 hours Hindi ko na nga kaya ngayon yun kasi ngayon hanggang 2 hours, 3 hours, ayoko na Mm. Dati 7 hours kasi matatapos ako ng trabaho 10 p.m. Or hindi, pag napaaga 8 p.m. tas dire-diretso na yon hanggang alas 4. Pag halimbawa medyo OT tayo sa trabaho 10 p.m. hanggang alas 3, alas 4. So ganun kahaba yung bonding namin ng community Oo. na talagang umikot. Doon lang talaga siya nag-start. I mean, wala akong ibang maisip na explanation kung paano siya nag-start. Basta nagkakilala lang kami, perfect timing, na lahat naghahanap ng kausap, kahit ako. At nahanap namin yun dahil sa ML. Kasi after ng Mm. ML, kwentuhan, pagkatapos ng live stream, may chat group pa, magkukulitan pa yan, mag-aasaran pa yan. Mm. Hanggang sa naging Junatics na lahat ng mga communities na yun. Mm. And sobrang na-appreciate ko nga kasi most of them hindi nyo makikita sa live, hindi nyo makikita nagko-comment sa content. Pero kapag nag-community event, nandun sila lahat. Oo. Kasi lahat sila Present busy na sa buhay nag-graduate na, nagkatrabaho na, nagkaanak, nagkapamilya. Pero ang galing kasi, alam mo yun, parang grabe naman yung support. Di ko nga na-expect bibili ng 5 jerseys o kaya may community event, magpapadala ng ganito. Eto pera para may pag-giveaway ka dun sa mga kids na maglalaro, sa mga bago sa community na, oh my God, sabi ko, ano tong nabuo namin, parang ganon. So, yun, talagang sa gaming nagsimula. Kaya sobrang thankful talaga ako na, I mean, pangit man pakinggan dahil nangyari siya sa pandemic. Pero thankful ako kasi naging opportunity yung challenge na yun nung nagkaroon ng pandemic sa amin. Mm. So, sabi ni Siege the day, naging one day pa nga daw, naging lajuju pa daw yan eh. Kailan ba yun? Pasko yata yun eh. Mahilig kasi akong yung mga fans, mahilig kasi ako. Ayan, pati yan, si Siege the day, nag-post nung nakaraan, Cup of Joe, loko-loko. Cup of Mga Joe, ganun no? yung Nakita ko ginagawa. nga, Oo. nakita ko yung Cup of Joe mo. Black niya yan, si Siege. Ano yan? Hindi, joke lang. Joke lang, tropa yan. Kasi 'di ba, nung pandemic, it was the loneliest era of our lives where the world stops functioning and we're just stuck at home. Na Agree. kung extrovert ka, sa mga extrovert out there, na sanay ka na may kasama ka lagi, hangout, to you're stuck alone sa bahay. Sa mga introverts, heaven yan, syempre. Kasi you don't have to, alam mo yun, mingle outside. Pero most of the time, malungkot yung tao. So it was the parang perfect formula na may nakakasama sila na until madaling araw, ganyan. So, for those na nagstay kay Uncle Joe until now, I'm sure they are very thankful na nag-exist ka kasi kumbaga, isa ako sa mga lonely souls ng pandemic eh. That's why I stream din. Isa ako sa mga lonely souls ng pandemic na naghanap, kahit introvert ako na naghanap ng pwedeng kumonekta sa tao kasi minsan nakakalungkot naman din talaga na wala kang kausap. At least may nakakakulitan ka kahit online. Uy, agree ako dun sa Darkest. Kasi siguro di alam ng mga Junatics na kung nahanap nila yung light nung time na yon through our live stream, through our community, ganun din ako eh. Kasi nung nag-start ako mag-content, yung simula yung pinaka mabigat at pinaka masakit for me. Kasi yung start nung content creation career ko, yun yung time na yung circle ko pa, yung industry pa na pinanggalingan ko, yun pa yung hindi naniniwala sa ginagawa ko. I agree with that. Hindi sila naniniwala na content creators are artists. Pinagtatawanan nila yung mga gamers na nag-i-stream. And isa ako dun. So, pag nagla-live ako, nakakahanap ako na buti pa kayo naintindihan nyo. Buti pa kayo nagigets nyo. Buti pa kayo na-appreciate nyo. Kasi etong industry na binuhos ko yung 10 years ng buhay ko, hindi man lang nila makita kung ano yung maganda dun. And now na ngayon, content creators are considered as artists, as celebrities, as people na magdadala ng reach dun sa mga sa mga brands, sa mga events. Ngayon lang sila sasabay. Pero I mean, 'di ba?
huli na lahat kasi nakalipad na yung mga tao eh. I mean, syempre alam din naman ng ibang tao kung sino talaga yung nandyan nung umpisa. Oo, So, totoo. yun yung malungkot talaga for me kasi parang laging pumapasok sa isip ko yun eh. Paano kaya kung na-appreciate nila? Paano kaya kung naniwala sila? Nandun pa rin ba ako sa industry na yun? Supporting them? Andun pa rin ba Mm. ako? Nagtatrabaho pa rin ba ako? Hindi ba ako nag full time? Hindi ko ba binitawan yung 3 trabaho ko for that industry? So, ewan ko, sana masagot ko rin. Isa rin yung sa mga ano ko eh, mga delulo moments ko eh. Sabi ni KR, shoutout po kay Uncle Ju. Uy, shoutout pre! Siya bumuo ng PC ko. Si KR. Oh, Siya bumuo. Hanggang nice. ngayon, buhay na buhay pa. Wala pa akong in-upgrade dito eh. Mm. ROG, baka naman. Charot. Baka naman May po. ad. Baka naman po, Baka baka naman, naman guys. po, baka naman po. Ayan. GPU lang, Nvidia oh. Grabe Oo, kayo. 5090 po. Sarap. Sarap. Lagay namin logo nyo dito. Madali. O, bubuo ng bagong merch si Uncle Ju. May nakalagay na logo ng ROG. Pero Yun baka sa naman gitna. po. Mga limang GPU. Sa amin ni Pat, tas yung 3 sa community. Yes, Wala di to. ba? Sarap Joke yun. lang. Baka naman, di ba? Pero ayun, so, na-amaze ako kasi yung dalawang game na minamention mo kanina pa is rival sila eh. For some reason, magkalaban sila eh, diba? Here comes the Hawk at the other side and here comes the ML on the other side. Kumbaga, paano mo nagawa na timplahin siya na hindi siya magiging tubig at langis? Kumbaga, hindi sila magiging repellent to each other kasi those games, they repel each other eh. The community, sorry ha, hindi kasi talaga ako, wait lang, mamaya ako iinom. Malayo yung water ko, mamaya ako iinom. Hindi kasi, tawag nito, hindi kasi siya common na magkasama. Ang dami ko nakikita through the community na hindi, si ganitong game, pangit yan, si ganitong game, pangit. Ayan, so, ano yung naging secret mo to keep the two games na hindi sila nagiging, kumbaga, parang hindi nagiging toxic na jowa sa isa't isa na nagsistay lang pero nag-aaway? Siguro mas nag-focus ako sa sarili ko tsaka sa community. Kasi alam ko naman na majority ng community ng Junatics ML. Pero alam ko rin na kapag lumipat ako ng game or maglaro ako ng game, yung Junatics susunod. So mas nag-focus ako na alagaan yung community. Na kahit ano, nagtanong pa nga ako pag naglaro ba ako ng ganito, sama ba kayo, manonood din ba kayo? Yun yung first step. Yung second, kahit na alam kong may marketing war, yung dalawa, Oo. never nyo ako makikita sa mga live streams ko, tsaka sa mga content ko, na pinagsalitaan ko na masama, either of them. Kasi, naniniwala kasi ako na na dapat grateful tayo kung saan tayo nanggaling, kahit na ano man yung pinag-aawayan nila. And hindi ako mahilig sumausaw dun sa away ng games. Totoo. Kasi, to be honest, magiging prangka lang ako. Kahit naman sumausaw ako sa away nila, wala naman ako mapapala or maaambag eh. Kasi away ng marketing yan, away ng dalawang brands yan. So, instead na sumausaw ako dun sa away nila, ano ba yung pwede kong maambag dun sa game? Yun ang una kong niisip. So, ang nangyari kasi sa akin with ML and Honor of Kings, hindi nyo na siguro ako mapapanood na naglalaro ng ML kahit nung last quarter of last year. Kasi, nung na-try ko yung Honor of Kings, natuwa talaga akong laruin siya. I mean, bumalik yung gana na ito pala yung feeling na nagsisimula ka ulit, na hindi ka pa malakas, hindi ka pa highest rank, parang ganun. So, na-miss ko yun. Kasi nung ML, nung pandemic, buong 3 taon, 4 na taon, yun yung nilalaro ko eh. Paulit-ulit, isang hero nga lang ginawa ko for 3 years eh, kasi nag-one trick ako eh, high loss lang ginagamit ko.
And then, na-try ko si Honor of Kings, nagustuhan ko. Mas lumaki yung hero pool ko, mas gusto ko yung mechanics, mas gusto ko yung macro, mas exciting. Kasi, dalawa yung lumalabas na major objectives, may Tyrant, may Overlord, sabay lumalabas. So, yun yung nagustuhan ko with Hawk. Tsaka yung community, sobrang welcoming. Sa ML, sobrang kasi ako sobrang involved ako sa kumbaga sobrang attached, hindi involved, mas attached. Sobrang attached ako sa esports ng MLBB dahil number one, ambassador tsaka consultant ako ng Letran Cyber Knights. So sabihin na lang natin na mag 100% kumbaga commitment ako sa Honor of Kings. Syempre hindi ko pa rin pwedeng pabayaan yung alma mater ko na yun yung may esports team pa lang ngayon. Yun pa lang yung yun pa lang yung nasa NCAA na team na game MLBB. And ang maganda kasi nag-champion pa. So alam mo yun, parang hindi kaya ng puso ko na eto prangkahan na lang kaya kong bitawan yung game pero hindi ko kayang bitawan yung alma mater ko And yun yung kumbaga motivation ko kung bakit nasa ML ako. Second, yun nga, yung pagiging fanboy ko sa sa Team Liquid PH. Sobrang idol ko si Carl TC, tsaka si JP. Kaya, every time na merong stream ang MPL, MPL PH, tsaka yung M-Series, mga international tournaments ng Mobile Legends, nanonood ako. Siguro, sama mo na rin na lahat din kasi ng mga nakilala ko at nag-introduce sa akin ng esports galing ng ML. Sila... Actually, iba nga, nasa Honor of Kings na rin Si Manjin, yan, number 1. Si Burrito, si Rockhart. Tapos si Manjin, napakilala ko sa PKL Caster. So parang, kung magiging one-sided ako at iisipin ko lang na ML versus Hawk, hindi magiging healthy sa akin. Kasi, parehas kong kaibigan nasa kaliwang side Actually, yung talent manager ko nga dati sa MLBB, nasa Hawk ngayon Oo. Nagkikita kami. Tapos naging talent niya ulit ako. So parang wala akong makitang reason para pag-awayan siya. So kumbaga, ang mindset ko, bala ko'y mag-away. Basta kung kailangan ako ng ML, nandyan ako. Pag kailangan ako ng Hawk, nandyan ako. And mas iaangat ko kung ano yung positive dun sa dalawang games, sa community ng dalawang games. Kung halimbawa, kailangan akong mamili, that's the time na mamimili tayo. Kasi sa ngayon, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, tanggap pa rin ako ng dalawang communities. Actually, mas worried nga ako sa ML kasi syempre, ngayon talagang sobrang na-enjoy ko yung Hawk yung community ng Hawk. Mas worried ako na pag pumunta ako ng ML na event, wala na. Parang, ba't ka nandito? Baka ganun na gawin Kasi, no offense, ang dami sa ML community ngayon na ganyan. Parang, naglaro ka na, bumaba yung views mo. And kung makita mo, 1,000 down. Down ako ng 1,000 sa followers sa TikTok ever since naglaro ako ng Hawk. Pero, ang naisip ko naman doon, cleansing season, 'di ba? Makikita mo kung sino yung sumuporta dahil sa'yo o sinuportahan ka lang dahil sa laro o sinuportahan ka lang dahil may mapapala sila sa'yo. Parang ganun. So, may mga... Na-trigger ako doon. Charot. Peace lang po. Ayan. So, may mga nagtatanong. Kasi Dan Styles, nasabi niya sa akin na hindi talaga siya naglalaro ng MOBA. So, if you're going to walk him sa MOBA, ano daw bang mas maganda, especially for him na magsisimula pa lang? ML daw ba or HOK? And why? Siguro nakadepende rin kung anong PC game yung nilalaro mo. Kung halimbawa nag-Dota ka or nag-LOL ka, magandang mag-Wild Rift ka or mag-Honor of Kings ka. Yun. Tapos, kung gusto mo ng more mechanics, for me, Honor of Kings. Pero, ang maganda lang kasi sa ML ngayon, mas maraming tutorial Mas maraming tutorial ngayon yung ML kasi sobrang tagal na nung laro. So, halimbawa, may hero ka na gustong masterin, lahat ng lengguwahe may mahahanap ka. Ang maganda with Honor of Kings, dahil bago pa lang siya sa Pilipinas, kasabay mo pa lang
nagbabatak yung lahat ng mga bagong pasok. Kumbaga hindi ganun kalayo. Kasi sa ML pag pumasok ka, ang lalakas na nila yun. Dami nang malalakas ngayon eh. Totoo yun yung mga kino-comment ng iba. Kaya ka ba lumipat ng hook kasi hindi mo kayang tumago sa ML? Ako hindi ako magpapaka-hypocrite. Ang lalakas ng mga bata ngayon sa ML. Pero maganda with hook, yun, talagang nakikita mo na umaangat na. Natututo na yung mga bagong pasok. Pahirap na ng pahirap yung mga laro. Siguro 2 to 3 years time, kayang lumevel with MLBB pagdating sa sa pagiging yung palo maglaro, ganun. Tapos may isa pang question galing naman so question niya is, ano po sa tingin niyo yung reason why people compare games, let's say for example ML and Hawk, and as you say nag-CS ka rin naman, so CS2 and Valorant, bakit kaya sila nako-compare? Siguro prangkahan, ego na lang 'yan. Ego na lang 'yan sa totoo lang kasi sa kadalasan mas kaya kong sumagot for ML tsaka Hawk eh. Yung ibang nang trash talk sa Hawk, hindi nila kaya yung Hawk. Kasi masyadong mechanics, maraming objectives, or vice versa. Kaya sinasabi ng ML na kaya ako lumipat ng Hawk kasi di mo kaya sa ML, hanggang legend ka lang. Ganon mga trash talkan. Syempre yung ego mo, ganon. O sige, tara dito sa game ko. Mas malakas ako dito. Kaya nagkakaroon ng komparahan. Siguro isama mo na rin na marami rin kasi sa mga idol ng mga kids yung lumipat dun sa kabilang game, or hindi na to ML or Hawk sa lahat na to in general na parang pag nakita nila na yung idol na parang pinag-investa nila lumipat doon sa game na ayaw nila, doon nagiging toxic yung mga tao. Sa Valorant tsaka CS2, based sa circle ko feeling ko sa totoo lang hindi lang kaya nung mga naglaro ng CS yung Valorant kasi may skills. Hindi, tsaka pero bata pa ako nung laro ko ng CS nga, as I've said. Kasi sa Valorant, marami kayo consider. Hindi lang siya tulad nung sa na you're going to, parang may counter-terrorist and terrorist. Kumbaga, hindi ka lang magpa-plant and magde-detonate Paano ka papasok sa Valorant, paano ka papasok ng site, paano mo magagamit yung utils mo ng mas maayos. Kumbaga, kung healer ka, paano ka mag-heal, paano ka mag-wall, kung sentinel ka and everything. Yun yung wala sa CS Ang dami kasing conditions. Totoo. Ang daming winning conditions pagdating sa Valorant. Patay kasi hindi lang siya nakabase sa baril mo eh. Kasi halimbawa may isang agent kayang umubos kahit nagamit lang yung skill niya. Sa CS, flashbang, HE, smoke. Doon di ko sinasabi na masyadong madali ang CS kasi iba naman ang mechanics ng CS talaga. Iba naman din talaga. Ang inaano ko lang talaga, ang pinopoint ko, yung ego lang na meron, kumbaga may mga tao kasi na magaling sa ganitong klaseng game. Tapos may ibang tao na ito yung mas magaling siya kapag may skills. Ikaw mas katulad ko, ako na lang para hindi ko talaga kayang maging palo sa Valorant kasi sobrang nahihilo ko sa dami ng nangyayari. Anong tawag doon, yung kay Viper ba yun, yung may kulay green na gumagano'n, tapos may lalabas na blind, tapos si Phoenix magbablind ulit, may lumilipad na jet. So parang ano ba to? Hindi ko maintindihan kasi nga nanggaling ako sa CS na bato lang ako ng bato ng HE ng flashbang. So feeling ko talaga ego and influence nung mga creators or ambassadors na meron yung game kung bakit nagiging ganun yung mga viewers. Ako mismo galing ako ng ML. Ako mismo guilty ako sa sarili ko na nagkaroon kasi ng era ang ML na naging normal yung trash talk at pagiging toxic. Kumbaga, kahit ako naging ganun ako nung nagsisimula ako, na parang ngayon, dahil nakikita ko na maraming bata na tumanda na at nadala yun, minsan naisip ko, part ba ako nun? Parang naging part ba ako nun? Kasi
nandun ako sa pagbibuild ng community at ganun yung pinakita kong asal nun eh. Mm-mm. Pero yun lang, ano naman eh, ang maganda, hindi pa naman late. Hindi pa naman late para magbago or i-correct, 'di ba? Kasi may choice naman tayo palagi pagdating sa Mm-mm. mga ganung bagay. Ayun. So, na-mention mo kanina na though nabawasan, still, your TikTok page is almost reaching its 60,000 followers, more or less. Papunta na tayo doon. Papunta na sa exciting part. So, before reaching that milestone, kasi grabe nung nakita ko si Uncle Joe, sabi ko, wow. Sabi ko, papahayag kaya to nung pinipitch ko na si Kaiser kasi talaga nag-suggest. Sabi ko, Kai, gusto kong maghanap ng iba pang pwedeng mag-guest sa podcast. Sabi ko, baka may mga kilala ka from your Pixel Academy, ganyan, na pwede natin lapitan. Sabi niya, si Uncle Joe, mabait yan. So, shoutout kay Kaiser na baka Thank you, Kaiser. nasa Okada ngayon. So, Oy! tawag nito? Paldo! Paldo, diba? So, nung nakita ko, sabi ko, ay, ang dami ng followers, ang laki. Kumbaga, you're one of the biggest content creators na nalapitan ko. Yan. So, ano yung experience mo? Paano mo na-handle yung mga ganun? Tsaka paano mo na-handle yung, sabi mo nga, there's like 1,000 followers who unfollowed you through your socials because of the game switch you did. So from the other community switching to new community of game. So paano mo na-handle lahat, the good and the bad experiences dun sa ganung kalaking followage mo? Siguro kasabay siya ng pag-grow. Kasabay mo siyang, halimbawa, the moment na mag-start ka mag-content creation, tapos mag-live stream ng games. Lahat ng mga kumbaga para maging perfect ka na na community leader, hindi pa nga ako perfect eh. Kumbaga matutunan mo lahat ng 'yun. Pagdadaanan mo lahat eh. Totoo. Pagdadaanan mo lahat, as in lahat, yung kung paano mag-control ng toxic na viewer, kung ano yung technicalities, ano yung mga pwedeng ways para makontrol mo yung basher sa hindi kasi punta tayo ng technical. Sa TikTok kasi pwede ka naman na mag-filter ng words. Oo. Or sa Facebook. So, yung mga words na ayaw mong mababasa, pwedeng ilagay mo na doon. Isa yan sa mga kumbaga tinatry namin and para maiwasan. Kumbaga, bago pa mangyari, nakaharang na. Yung isa, siguro, lagi ko to sinasabi, 'di ba? It's always we not be. Ang dami kasing naging moderators ng community na to. As in, sobrang dami. As in, di ko na nga minsan nga, pag nung nagsisimula pa lang ako, minsan nga wala nang ibang bagong viewer, lahat moderator na lang yung nanonood eh. Parang ganun, sobrang dami. Na, sa kanila rin ako natuto kung paano gumawa ng Discord server, paano pagandahin yung Discord server, gawing magandang experience for the community. Tapos yung pagdating sa doon sa pakikitungo sa mga viewers kasi iba pag live pag nasabi mo na yun, yari ka na. Pag halimbawa may nasabi, wala nang bawian yan. Nasabi mo na halimbawa may something na nangyari dito, wala ka na magagawa. Kumbaga hindi may mga bagay na hindi mo makokontrol kapag pag nag-live ka na So doon ko natutunan habang nagla-live ako araw-araw. Doon ko natutunan, oh my God, nasabi ko to si ganito, si ganyan. And yun nga, dati toxic ako. As in, sobrang toxic. Dumating sa point, may na-trash talk akong bata. Nagsumbong sa magulang, nag-message sa akin sa messenger, muntikan pa akong kasuhan. Mabot sa ganun. Then, habang nangyayari siya, yung mga mistakes na yun, doon ako nag-grow. Sabi nga nung ibang nasa community, grabe raw talaga yung character development ko Pagdating sa doon sa career na tinaha ko kasi siguro 3 years ago, baka hindi ganito baka hindi ganyan. Ano pa ba? Every time na magde-decide ako, lagi ako nagko-consult sa community. Yan, kay wife tsaka sa community. Kasi pag ako lang magsasalita, pwedeng maging bias ako. May incident na nangyari siguro 2 to 3 years ago. Nagkaroon kami ng parang tournament. Hindi ko na lang papangalanan and magiging
specific kasi ito yung kumbaga masasabi ko na worst na incident na nangyari sa community eh. Nagpa-tournament, tapos may kumbaga may kontra sa decision na ginawa namin. So itong content creator live streamer na to, nag-live siya and nag-threaten siya sa buong community. Like talagang tinreten niya lahat. Kumbaga kung kung mababasa mo 'yun, matatakot ka, mapapalingon ka sa likod mo. Doon ako na-test talaga. Kasi kung titingnan mo kung nung time na 'yon, pwedeng-pwede ko na siyang i-call out eh. Pwedeng-pwede ko na siyang gawing content, pwede ko siyang gatasan, yung ginawa niyang issue, palakihin ko, mag-cloud chase ako. Pero kumbaga doon ako mas naging matured na content creator kasi ang ginawa ko dahil may may threat na sa buhay ng community, may ganun na eh. Umabot na pati hanggang pamilya ko. Lahat 'yun recorded, meron kami recording noon. Ang ginawa ko lahat ng recording nirecord ng lawyer ko kasi sinend ng mga moderators yung link na live siya at nakuha yun ng lawyer ko. Then lawyer ko yung kinonsult namin kung ano yung gagawin. And actually naka-ready yung demand letter nung time na yon. Hanggang ngayon nasa amin pa yung demand letter. Ang di ko lang alam, umabot yata yung demand letter dun sa creator. Kaya tumigil siya. Pero naka-ready yung demand letter, hindi namin kumbaga binabasura kung ano man yun nandyan lang siya. Kasi yun eh, kumbaga para sa akin kasi sa industry na to, madaling mag-angas eh, madaling maghamon, madaling magmura, madaling magbash. Sa dami ng mga nasa social media ngayon, minsan nakakalimutan na nga nila kung ano yung tina-type nila eh. Totoo. Pagkatapos nilang mag-bash, di ba? Pagka-bash, lipat ng isa, bash ulit. Kinabukasan, di mo na alam kung sino yung mga creators na tinrash talk mo. Pero, ang nisip ko, ano ba yung mas okay na gawin? Ano ba yung mas legal na gawin? May abogado. Ayan na, trash talk. joke lang. Hindi, may abogado. Hindi, I mean, ginawa ko yung dapat. Kasi, syempre, as a community leader, kailangan mabilis yung action mo eh. Kasi malay mo totohanin. Malay mo talagang, di ba? Talagang birahin yung isang community members natin, di ba? So, niready ko lang. Hanggang sa nakausap ko yung isa sa mga closest friend ko na alam ko nandito, di ko na lang din papangalanan, nanonood din sa atin ngayon. Ang sinabi niya, piliin mo yung battles mo. Sabi niya, choose your battles. Kasi sino ba yung nag-aangas? Ilan ba yung followers nun? Ilan taon ba yun? I mean, kung gagawin mo to, ano na mangyayari sa buhay niya? Baka lalo pa siyang magalit sa'yo kapag ito yung ginawa mo and baka makasira ka pa ng buhay. Na talagang sa akin, life-changing yun ah. Kasi paano nga kung pinatulan ko, kumbaga ginawa ko ng content, nakachamba, nag-trending, nasira buhay niya, nasira yung mental health niya. Hindi na nga alam ng community nun eh. Grabe, ilang beses ako dinala sa hospital nun sa stress. Pero talagang kinimkim ko kasi syempre, yun yung time kasi napaangat yung community. Parang ayokong maging bad example sa kanila. So, dinaan namin sa legal and ang maganda naman, yung lawyer namin hanggang ngayon, talagang malapit kasi talaga sa amin. Actually, kamag-anak ka. Yun, malapit sa amin. So, every time na na may kailangan kaming idulong, meron kami malalapitan. And yun nga, siguro dahil napag-usapan na rin natin yung legal, pagdating sa mga content creators, if ever na halimbawa kumbaga yung comment ng isang tao, hindi na siya basta trash talk, medyo makatotohanan na. Like, tinetreten ka na niya or binabastos ka na niya, tapos may way ka para malaman kung sino talaga tong tao na to. And malalaman mo kapag di ka talaga makatulog, iniisip mo yung sinabi niya. I mean, hindi masamang mag-file ng case. Kasi yun yung reason ba't may batas eh. And yun yung reason ba't meron tayong rights. So, pati sa online ngayon, meron na tayong pwedeng reference sa mga ganitong klaseng situation para hindi na siya mangyari ulit. So, yun. Ang hirap noon. Sobrang nahirapan ako nung kala ko tapos na eh. Akala ko sira na yung community. Pero
sabi nga nila, minsan makikita mo talaga yung mga totoong tao dun sa darkest moment mo. And grabe, yung incident na yun, dun ko nakita kung sino talaga yung totoo. As in, yung di ko na kailangan sabihan, biglang nag-request kasi ako nun ng parang Discord meeting eh. Oo. Pasok na lang, ang dami, sobrang dami. As in, tapos yun, nalaman ko na rin yung ibang mga pinagsasabi kasi yung iba, sila na yung nag-screenshot sa mga... Ang ginawa ko kasi, binlock ko kasi talaga yung tao. Kasi Oo. ayoko na rin mabasa. Para na rin sa sarili kong sanity. Parang ayoko mabasa. Sige, block na lang kita. Parang ganun. So, ayun. Sana hindi mangyari sa atin. Mm-mm. Kaya ayun, may filter. Kapag feeling nyo, hindi na healthy sa community, block nyo na lang. Di kasi ako sorry guys, pahaba. Kasi hindi talaga ako naniniwala sa ganun eh, na kahit bash, siya. Kasi di ba sinasabi, okay lang yan, basher, mali mo yan, basher. Kasi pag yung basher magbibigay ng engagement. Ang tanong ko lagi, yung ganong klaseng comment ba yung gusto mo? Ganong klaseng follower ba at nakabantay sa mga content yung gusto mo? Kasi kung talagang paghihirapan mo, sisikapin mo, darating naman yung tamang community para sa yung mga tao talaga na mag-aangat sa so ayun. Trigger ulit ako. Hindi, joke lang. Joke Pero, lang. thank you sa pag-share nun kasi parang for me yung ganun experience, parang medyo personal na yun na parang tawag nito na na-experience mo, na share mo sa amin. So, at least, may reference kung sino man yung mga nakaka-experience dyan, especially cyberspace or online space is as dangerous as the physical space right now. So, hindi ka Yes. talaga makakampante even online. Magugulat ka na lang sa number or dami ng, ako nung nagtuturo ako, sa dami ng mga bata na nanghaharas online. 'Di ba? Grabe. Student to student na lang student to student ratio, magugulat ka na lang kung how bullying works. 'Di ba? Lalo na sa atin, adult tayo, so mas may kapit yung salita natin, 'di ba? Mas may dating. So for your sanity, guys, sabi nga ni Uncle Joe kanina, kung may kilala kayong lawyer, kung grabe na, first step is block. Kung ayaw pa rin tumigil, kung may kilala kayong lawyer, take a screenshot of everything. Take a screen record of everything since it's out there public. It's not it's pwede mo siyang magamit pala na tawag nito, reference para pag nagkaso kayo. Lagi nyo mahalin yung sarili nyo. Ito din yung lagi ko sinasabi, bago kayo makapagmahal ng ibang tao, lagi nyo munang uunahin yung sarili nyo. Kasi kung ano yung ibibigay nyo sa ibang tao, kung yung sarili nyo hindi nyo mahal, tulad ni Uncle, 'di ba? Diba? Pinili niya muna yung sarili niya na keep his sanity safe, 'di ba? Kumbaga, feeling niya okay na siya, then nagtanong na siya sa community niya, what are the next steps, 'di ba? Yan. So, at least may natutunan tayo, one or two, so parang habang lumalaki yung community natin is may mga goods and bads din talaga na nangyayari. Ayan. So, speaking of community, tawag nito, sa mga gustong mag-content creation, kasi ang dami pa rin dyan out there na baka may nakikinig pa nga dito na, ay nakaka-inspire naman si Uncle Ju, sige try din natin, magaling naman ako mag-hawk, ganyan, magaling naman ako sa mga MOBA games. Ano yung mga pwede mong mapayo sa kanila bilang, lagi ko nga sinasabi to sa mga mas experienced na sa akin na content creators, naglakad ka para lahat kaming mga content creators mo na nakasunod sa'yo makatakbo. Kumbaga, you open the pathway for us, 'di ba? So, ano yung mga mapapayo mo sa kanila? Dapat may plano ka talaga. I mean, sa lahat na nagtanong sa akin, yan ang una kong sinasabi, kailangan may plano ka. Kasi lahat ng tools, yung strategies, techniques, nasa internet na As in, ang dami mo nang pwedeng aralin before mo i-post yung content mo or mag-go live ka. Kaya kailangan mo ng plano para ma-eliminate mo na yung mga pwedeng pagkakamali na lumabas doon. Kasi, I mean, nagigets ko naman maraming nagsasabi na, sige, post mo, tapos doon ka na matuto. Correct mo na lang yung susunod, sa hindi. Minsan, totoo, pero pag titignan mo naman, sa technical side ng pagko-content, paano kung dun sa first na content mo, na shadow ban ka, o kaya may nagawa ka na bawal dun sa platform na yun dahil hindi mo inaral, di first post mo pa lang, wala ka ng algorithm. Yung mga ganun ba?
Halimbawa, first content mo, nagmura ka na agad, bawal sa TikTok, edi may violation ka na agad. So parang, kumbaga, para sa akin, sa dami ng tools na pwedeng gamitin ngayon, 'di ba? Meron kang internet, meron kang actually kahit si ChatGPT, pwede kang bigyan ng basics kung ano yung dapat na gawin mo before posting. Gamitin niyo na siya before niyo pa ilabas yung content na gusto niyo gawin. Yung isa pa, yun, magutom ka, mag-aral ka araw-araw. Kasi yun din yung ginawa ko nung nagsimula ko. 1 tutorial a day habang nagbe-breakfast. Promise, ang sarap nun. Pag habang nagbe-breakfast kayo, manood kayo ng tutorial kasi kumbaga masisimulan mo yung araw mo, nagigil ka. 'Di ba? First meal of the day, tapos papasukan mo ng tutorial or kahit video na inspiration coming from other content creators. Isa sa mga secrets ko rin siguro yung pagdating sa pagkuha ng mga brands, nag-invest talaga ako sa equipment. Oo. I mean, siguro mapapansin nyo, kahit na halimbawa, yung Facebook ko, 2K pa lang, si TikTok, nasa 55, 57 pa lang. Ang dami ng brands tsaka mga game titles na nakakatrabaho ko. Siguro, ang isang malaking dahilan doon is because nag-i-invest talaga ako sa equipment. Kasi para sa akin, kapag nag-invest ka kasi sa equipment, elevate agad yung pagiging content creator mo eh. 'Di ba? And syempre, halimbawa, brands. Ang mga brands kasi pag tumitingin kadalasan ng mga content creators, tinitignan din nila kung brand friendly at kung ano yung quality ng content na pwede mong ibigay sa kanila. Kumbaga, ang mindset dyan, minsan kaya kumukuha yung brands ng content creator, ayaw na nila kasing kumuha ng isang buong production team para gawin yun. Kasi magkano ang videographer, magkano ang editor, magkano ang talent, magkano yung editor pagkatapos, 'di ba? Pati yung social media manager na maglalabas doon. Pero kasi sa isang content creator, lahat pwede nilang makuha 'yon. So kung halimbawa maganda yung equipment mo, lahat. Tapos magaling ka pang talent, magaling ka pa mag-edit. Ano ka na, makukuha mo halos lahat ng brands na applyan mo. So ako, ang una ko talaga kasing ininvestan, Mike eh. Kasi minsan kasi kahit na sabihin natin na hindi pa pinaka mahal yung camera natin, as long as naririnig tayo ng maayos, laki na ng laking improvement na siya. Totoo. Tsaka kapag nagpapadala ako sa brand or nagre-reply ako sa brand, lagi ko nilalagay kung ano yung equipment na gamit ko. Para at least alam na nila agad kung ano yung resolution or quality na pwedeng i-provide ng content creator sa kanila. Last, talagang magbalik ka sa community. No offense guys marami kasi ako nakikita ngayon ng mga content creators or community leaders na puro kabig. Totoo. Yung halimbawa, sasabihin mo, community leader ka pero ang nakikita mo laging papasok sa'yo. Hindi mo nakikita na, alam mo yun, kasi ang akala kasi ng iba, Twitch naman to, no? Pwedeng magmura konti. ang akala kasi ng iba guys, tanga yung mga tao. Sa totoo lang hindi. Alam nila kapag peke ka, alam nila kapag hindi. And hindi mo na kailangan pamukha sa tao kung ano yung gusto mong gawin kasi mararamdaman na nila yun sa sarili nila. And yun nga, kailangan magbalik ka sa community mo kasi sila yung dahilan ba't umangat ka eh. As a content creator, as an influencer, as a live streamer, talagang lalawak yung reach mo because of your community. Kasi sila yung nag-share, sila yung nanonood, sila yung nagbibigay ng engagement sa'yo, sila yung nandyan kapag may meet and greet ka, sila yung pupunta kapag, halimbawa, may big event ka, sila yung kasama mo kapag may achievement ka, di ba? So, nandyan sila, simula hanggang dulo, lalo na yung mga day ones nyo. So, dapat kasama sa plano nyo yung pagbabalik sa kanila. Yung tipo bang, ay, pag na-reach ko to, eto yung babalik ko sa community ko. And sa tingin ko, isa yun sa mga reasons kung bakit yung mga Junatics, kahit na hindi nakikita sa live stream minsan or sa mga content, sobrang solid dun sa gustong mangyari ng community is because nagkakaroon kami ng community events, magkikita kami, we give back to the community,
Halimbawa, ngayon, sabihin man nila na, oh, di ba gastos, sabi mo, para sa community yung jersey na yan, bakit kailangan nila magbayad? Ang hindi alam ng mga tao, dapat yung price na yun, di ba? Sobrang taas, pero dahil kumbaga gusto natin makapagbalik sa community, lahat ng pwedeng partnership, pasukin natin, lahat ng pwedeng gawing content for this brand para lang maibaba. Yung tipong ganun, para magkaroon ng sariling merch or magkaroon ng merch yung community na pumapalibot sa'yo. Or halimbawa, pag may mga meet and greet, actually lahat ng meet and greets na ng Junatics, and yun, ini-invite na rin kita, Potato Pat, kapag free ka, wala siyang bayad. As in, pupunta ka lang doon, mag-hangout ka, pwede ka makapaglaro, yung iba nag-ML, yung iba nag-hawk, tapos minsan may watch party, tapos may pagkain na yon. Kumbaga kung titingnan mo, hindi ko, 'di ba? Hindi ko na dapat nga ginagawa 'yun eh, 'di ba? 'Yun ang iisipin ng iba, ba't ginagawa pa niya 'to? Wala naman siyang bayad, magka-cash siya ng 20 games. Hindi naman siya bayad doon. Kukuha siya ng sponsor for the event, hindi naman siya kakain lahat noon, wala rin siyang bayad doon. Tapos magko-content pa siya. Kumbaga, imbis na yung energy ni Uncle binigay na lang niya sa brand na bayad siya, ba't niya pa ginagawa yun? Siguro, ang reason talaga doon is kasi yun yung skill na pwede kong gamitin para makapagbalik sa community eh. So that they can enjoy yung araw na magkakasama kami dahil sa gaming, dahil sa esports. So, at saka masarap sa feeling, promise. Kasi sa sobrang dami ng ganap ngayon sa events tsaka sa mga brands sa pag-create ng content. Yung mga ganong klase ng event di siya nakakapagod eh kasi masaya talaga. Kasi makikita mo sila tas para sa kanila. So, yun. Yun yung ang dami ko pala nasabi, that konti lang. Charot. Okay. Hindi, pero yun. Yun yung mga sabihin na lang natin, consistent ko na ginagawa throughout my career na sa tingin ko nakatulong talaga para kumbaga umusod sa industry na to, parang ganun. Thank you for the invite. Pagka nagkaroon kayo ng next na community, free ako, I'll swing by, I'll drop by yan. Makikigulo ang inyong patata sa community. So, tawag nito, bukod dun sa sinabi mo, dadagdag ko lang, nakita ko kasi kung paano maging passionate si Uncle Drew. So, dapat, bukod dun sa mga sinabi ni Uncle Drew, giving back to the community, doing it with love, ganyan. Actually, yun nga yung dadagdag ko, doing it with love. Kasi, you cannot give what you don't have. Kung wala kang pagmamahal sa art, sa craft mo, nakita naman natin kung ganong ka-passionate si Uncle Drew sa craft niya, diba? So, kung wala siyang ganong extent of love para sa community niya, para sa lahat, hindi niya yun naibibigay ng 100%. Grabe pa nga si Uncle Drew magbigay. It's not 100%. It's 1,000% back to the community. So, sobrang swerte ng mga Junatics out there na meron kayong Uncle Drew right now na nagsistream, nagbibigay, or everything na pwede niya ma-provide going back to the community. Ayan, so may question tayo. So, question daw sa atin for both of us. Do you think na social media can be safe space for those people na when express their feelings, lalo na sa content creation era na ang internet? Kumbaga, tatanong niya, safe pa ba ang internet? Lalo na nasa content creation era na to. May mga platforms na safe talaga. Ako ngayon, kapag gusto ko mag-express ng ng feelings ko, or ano pa yan, masaya man or hindi, sa threads ako pumupunta. Ewan ko, mas ngayon, mas safe ang thread sa akin compared sa X, compared sa Facebook, compared sa TikTok. Kasi ang daming ang daming prangka, ang daming magsasabi sa'yo na hindi, mali ka. Kaya nga minsan makakita ka doon, magsasabi siya ng problema niya. Pakita mo yung thread, sobrang dami na, 1,000 na yung nag-reply. Lang talaga kailangan mo lang hanapin yung algo mo. And ewan ko, may weird way yung algo ng threads na kapag nag-post ka ng problema, ang bilis ng react. Pag halimbawa, cross-post or halimbawa, connect me to ganito, yun yung tinype mo, connect me to ganito, hindi gaano minsan So, siguro ang sagot ko dun sa tanong ni Brian Russell is hanapin mo lang yung platform talaga kung saan mo feel na safe ka. Ako, number 1, Threads. Number 2, Pixel. Pixel. Kasi
pag sinabi mo namang internet, pag sinabi mo naman social media, hindi naman tayo nalilimit sa Facebook, Instagram, TikTok eh. We still have Discord, we still have Facebook Messengers. So, messenger groups. So, pwede tayong pumasok doon. Or kung sa tingin mo kulang pa 'yon, you can build your own. Pwedeng ikaw yung maging community leader ng isang niche or isang interest na sa tingin mo para sa'yo. Kasi ngayon, akala natin, 'di ba, yung mga interest natin, kala natin tayo lang. Once na inopen mo yan sa marami, magugulat ka, ang dami pala ninyong parehas. So ayun, yun. Para sa akin, kumbaga binibigyan ko pa ng chance yung social media na yung social media na safe place siya. Dahil pwede kasi talaga nating i-filter yung ayaw nating makita sa hindi. So, kung may makita kayong creator na hindi nyo gusto, block nyo. Kahit ako, pag di nyo trip yung mga content ko, feeling nyo, umay na, unfollow, block. Kasi, kayo naman dapat ang nagde-decide kung ano yung gusto nyo makita sa social media. And you have all the tools, all the settings na meron sa platform para maging okay yung mental health nyo. Ayun. Sa akin naman, maraming ways to explore internet na you'll feel safe eh. First, sabi nga ni Uncle Jude, Threads. Pero ako, for me, there's Reddit. I have this personal account of mine na parang paano lang, pampalubag loob, I keep on scrolling. Pero syempre, ingat ka din sa mga subreddits na pinapasok mo. Kasi syempre, hellhole yan eh. That's hellhole. Depende sa Reddit, subreddit na papasukin mo, what kind of algorithm na makikita mo. Kasi, let's say for example sa FB, masyado na siyang condensed na lahat ng tao may sinasabi, 'di ba? So, nyari, sa issue natin ngayon with Philippine government, ang daming satsat na may ganito, may ganito, may ganito. Let's say na may ganitong kulay, may ganitong kulay, may ganitong kulay. Kumbaga, nawawala yung rational thinking eh. So, kumbaga, doon ka titirahin na ganito, ganyan. Minsan, i-stock pa yung account mo, tapos kukuha ng picture mo, gagrab yung picture mo, tapos gagawing meme out of nowhere, 'di ba? So, pili ka ng platform you think it's safe. Pangalawa, nasa Tumblr ako. I keep on scrolling sa Tumblr. That's my personal diary. Kasi wala nakakilala sa akin sa Tumblr. Walang may kilala sa akin ano yung identity ko sa Tumblr. So, lahat ng sama ng loob ko, I keep on posting sa Tumblr. That's my... may mga friends ako sa Tumblr. May mga friends ako na sa Tumblr nang galing. Diba? Parang kumbaga, you never know saan mo makikita yung mga kaibigan mo. And last, sabi nga din ni Uncle Drew, Discord. Alam nyo ba na yung kapatatas or yung patatas na yung patatas as is na group is nagmula siya sa circle of friends ko. They become my safest group na kung saan tas inopen namin sa lahat ng pandemic. Sabi ko nga, kung feeling mo eto na yung best safe space for you, why not open it for everyone? So, nung nag-start ako mag-stream, kung nasaan man si Uncle Drew ngayon na server, dati siyang server na limited lang yung meron, limited access lang, and then I open it to everyone na kung pakaramdam nyo, kasi tahimik dito eh, wala ka nakikita nagchat-chat, kung gusto mo lang mapag-isa or kung gusto mo may makausap, may sasagot siya, pero 3 to 4 business days pa. Ayun, kasi busy na din lahat ng tao. Pero kumbaga, nasa sayo kung paano ka makakahanap ng safe space sa internet, kasi I can say na it's still safe but at the same time it's not, 'di ba? Kumbaga merong part ng internet na hindi na siya safe at merong part na hindi na rin safe for you. So choose your battle lang, saan ka pupunta. Yeah. Tama. Maganda yung sinabi po. Yung grabe, hindi talaga may part na hindi safe. Ganda nun. Tumatak sa akin yun. Kasi kahit nasabihin natin na meron tayong mga safe places, ang dami pa rin kasi talagang hindi kapag pag di mo napigilan yung sarili mo. Kung ikaw mismo yung humanap dun sa hindi safe place na yun, talagang mapupunta ka talaga dun.
Kaya nga sabi ko, kunyari sa Reddit nga, madaming subreddit na hindi good for you. So, filter out ang subreddit yung gusto mong pasukin, diba? Gusto mo ng memes, punta ka lang sa memes. Kung you're looking for this, parang sa threads lang yan, diba? May mga community sa threads na pwede mong pasukin, na you think it's funny, you think it's safe, you go there, diba? Oo. Siguro add ko na lang din, last na. Minsan yung algorithm, guys, nakabase kasi yan sa pinipindot nyo. Meron akong dating isang kaibigan, nakakatawa. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako. Nag-post siya. I mean, talagang nag-post pa siya sa Facebook para sabihin, ano ba naman tong feed ko, puro babae na nakahubad. Di ba, kung ano yung feed mo, yun yung pinapanood mo. Yun yung pinipindot mo. Grabe. So, di parang, yun, ganun talaga yung nangyari. Napahiya siya kasi parang lahat na nag-comment, kung ano yung pinipindot mo, yun kasi yung lumalabas. So, ganun din sa ibang platform. Kahit sa threads, napansin ko, kapag halimbawa may dumaan, tapos halimbawa basketball yung topic, tapos tinigilan mo lang, parang in-scroll mo lang na ganyan, matagal. Yung next, ang dami ng basketball. Same sa YouTube. Pag nanood ka ng basketball, kapag tumigil ka doon, tas pinindot mo, watch hours mo, matagal doon. Yun, basketball yung lalabas sa'yo. So, kayo din yan, guys. Kaya, yung pinipindot nyo. Pero ang maganda, hindi ko lang sure kung pwede sa Facebook, sa YouTube, and sa ibang platforms maliban sa TikTok. Kasi sa TikTok, pwede mo i-refresh yung feed mo. Oo. So, pwede, halimbawa, hindi mo na gusto yung nakikita mo, may option ka na i-refresh para, kumbaga, mag-restart yung algo, ma-reset yung algo. Then, mag-normal na siya. Para ganun. Ayun. So, may tips tayo natutunan kay Uncle. Alam mo ba, Uncle, dahil ang hinihintuan ko ngayon is mga brain rot, ang humihinto sa akin sa lahat, FB, TikTok, Instagram, malunggay pandesal. Ay, Diyos ko po. Feeling ko matagal yan. Matagal Hindi pa tapos, hindi pa tapos yan. Meron pa. Ayan. So, bago ko ipakita yung prepare ko na konting surprise, ayan. So, may isa pa akong question. So, among of all the brand deals and content creators na nakatrabaho mo, including the Honor of Kings, of course, kung papipiliin ka isa doon, alin yung pinaka-sweetest na achievement na meron ka right now? So sweetest achievement sa kahit anong brand or kahit anong Kahit na anong gusto mo, naging achievement mo. It's from releasing your own merch to everything. Kung ano man yung pinaka rurok na feeling mo, ito yung pinaka sweet spot ko na, ito yung pinaka maganda achievement ko for me. Sige. Actually sa achievement, ang hirap mamili eh. Hindi sa sorry baka sabihin ng mga viewers ang yaba ko kasi ang dami. Pero hindi, sweetest achievements eh. Kasi lahat siya kumbaga may reason kung bakit sobrang memorable, sobrang sweet. Number 1 yung yung Pixel Loot Fair. Kasi doon talaga ako nagkaroon ng platform para mapakilala ko yung sarili ko. And at the same time, mag full circle, makatabi ko yung idol ko na hinahabol-habol ko lang para magpa-picture noon, si Kayla Heredia. Kasi nga 'di ba nag-start ako ng Facebook. So si Kayla, isa siya sa mga idol ko na talagang pinapanood ko nung time na yon. So nung nag full circle moment nung last na Pixel Loot Fair, sobrang saya ko kasi parang oh my God, yung idol ko katabi ko na, and ngayon pag nakikita kami sa events, kami tropa, kumbaga hindi nakalimot. May ganun kasi minsan yung ma-meet mo, tas pag nakita kayo sa events, hindi na kayo magkakilala. So, ito hindi. Tapos ayun, sobrang na-appreciate kasi ako talaga sa sa Pixel. So, sobrang kita mo na utal pa ako kasi sobrang saya. Sobrang saya talaga nung lahat ng Pixel Loot Fairs na napuntahan ko and kumbaga nakachamba tayo or nabiyayaan tayo na magkaroon ng platform or ng stage time para mapakilala yung sarili natin as a content creator. Yung isa,
pagsamahin ko na, kasi naging player naging player ako ng ng World Cyber Games. Tsaka yung paparating na na laban ng mga hukbo sa Honor of Kings. Sobrang saya ko doon kasi lahat ng mga idol ko nung nagsisimula pa lang ako, nakakasalamuha ko, nakakalaro ko. Kasama mo Yung na. As in, oo, katabi mo, nata-trash talk mo pa nga eh. Yung pinakamasaya, nagiging kaibigan mo pa talaga. I mean, hindi ko na itatago kung sino. Big shoutout kay King FB. Ayan, na-meet ko nung World Cyber Games, kay Chichi, kila Creefy. Ayan, mas sila King FB and si Creefy. Kasi, after nung World Cyber Games, hindi sila nakalimot. Considering na ang mga followers na nun, 1 million subs, 700 followers, 700 subs. Nag-post ako, nagkaroon ng problema yung TikTok ko. Hindi ko inaasahan. Unang tatawag sa akin si Roy, si King FB. Ang daming ginagawa sa buhay nun. Nasa Japan pa yata siya nung tumawag siya. Doon makikita yung di ba, yung character ng isang content creator na parang, grabe. Talagang kahit na nandun na siya sa parang, kung titingnan mo nga, sobrang successful niya na, di siya nakakalimot magbalik or hindi siya nakakalimot dun sa mga kapwa content creator niya. So, yun, yung mga show matches na katulad nun, siguro idagdag ko na rin. Kung may opportunity kayo, wag nyo na minsan pag-isipan kung anong tawag nito, kung mahirap yung laro or kinakabahan ka kasi makakalaro mo sila. Kasi perfect opportunity yun para makilala kayo ng mga idol mo eh. And, anong tawag nito? May ganun pag nagkita kayo, kahit na hindi nyo pa alam yung pangalan ng isa't isa, may spark eh. Hindi lang sa love may spark, guys. Pati sa friendship, alam mo na agad kung sino yung makakasundo mo. Minsan nga, alimbawa, si Creefy, hindi ko naman siya ka-team eh. Dun sa Cyber Games, pero naging close kami, nakakausap ko siya pagdating sa content. So, yung mga ganong klase ng opportunity, naku, grabe, pagandahan nyo yun, tsaka sunggaban nyo yun. Ayun. So, nakikita mo naman yung yung parang podcast, yung layout ng podcast ko. Okay. So, nakikita mo na yung screen ko ngayon. Oy, si Razi Binks! Ayan. So, nagalaw ko konti. Ayan. So, speaking of World Cyber Games, describe mo naman sa amin tong picture na to. Naghalongkat ako eh. So, describe mo naman sa amin yung picture na to. Kwento ka ng konti. Actually, si Razi kasi, isa siya sa mga influencer na sobrang tawang-tawa ko. Na kahit anong gawin niya sa content niya, nakakatawa. True. Di ko alam. Nakuha niya yung tawa ko, ganon. And doon nakita ko siya sa World Cyber Games. Sabi ko sa sarili ko, hindi matatapos tong araw na to na hindi ako makakapagpa-picture sa kanya. Totoo na lagi ko siya nakikita sa mga events kasi parang same kami na nakuha na creator sa Garena Delta Force eh. Pero kasi iba tong World Cyber Games eh. As in talagang ang tagal naming magkakasama sa parang isang room. Tapos hindi siya masungit. Ako pa ngayon sobrang nahihiya kasi di ko alam kung anong tawag na to, kung may makakasingit ba ako kasi dami nagpapa-picture sa kanya. Pero ayan, kumbaga bira lang ako kiligin sa lalaki, guys eh. Pero Razi Binks na yan eh, di ba? Razi Binks yan, pre. So, matangkad si Razi Binks in real life? Hindi, maliit lang ako. Kasi parang ang tangkad ni Razi Binks dito eh. Hindi, maliit lang talaga ako. Kita mo, kahit yung dilaw yung buhok, mas maliit ako sa kanya. Yung orange, mas maliit ako sa kanya. Yung nasa likod. Yeah, maliit lang talaga. Ayan, tumatawa si Sidjo. Maliit lang. At least, block nyo na nga si Sidge, guys. Hindi, joke lang. Ayan. So, nakita ko din actually na medyo fanboy ka din pala ng
SB19 tsaka Oh my God, laglagan na, guys. BTS. Laglagan na this. So, pili ka. BTS or SB19? SB19 ako. Kasi dahil nanggaling tayo sa arts industry, hanggang ngayon, lagi kong pipiliin yung local artist. As in, lagi at lagi. RM Pablo. As a Grabe! Pablo, local tayo. Support local tayo. Grabe. Baka Jukol, yan. Sabi nila. Nanonood pa naman yung misis ko. Hindi, yung misis ko kasi yung nag-influence sa akin sa SB. Tapos, Dynamite pagkatapos or... yung talagang local. Dynamite or dun ka? Naku, lahat na ito naman sa akin. Doon ka. SB tayo. SB19 all the way. Dynamite na yun eh. Ayan. So, tawag nito, okay to support. Actually, ang ganda din ng transition ng SB19, no? Always support local, guys. Yes. Ayan. So, 5 years from now, if you're going to think of 3 words na gusto mo mangyari sa'yo, ano yung mga 3 words na magde-describe sa'yo? Best fit 5 years from now. Words? Number 1. Hirap pa. Hindi ako handa dito, guys. Wait lang. Ano ba 5 years? Ang tanda ko na rin kasi, tsaka by that time, 11 years na akong content creator. Siguro, ito na lang yung unang pumasok sa utak ko Dino Cornel. Oo, dahil yun talaga, the ultimate nerd talaga. 'Di ba? Sinabi niya kasi 10 or 12 years niya na naranasan yung ganon status sa content creator. And ako, para sa akin, naisip ko, kung ngayon 6 years na ako, may 4 years or 6 years pa ako para ma-reach. And yun yung sana 5 years from now maging tayo. Kasi idol yun as in sobrang idol. Lodi cakes yun. Siguro pangalawa, health. Kasi siguro compared sa ibang content creators, late kasi ako nag-start. So kung 6 years na ako ngayon, nag-start ako 30 years old na ako. So kahit ako, alam ko sa sarili ko na habang nadadagdagan ako ng taon, medyo nababawasan na yung stamina natin, yung focus natin. Kasi kahit sa physical activities hindi ko na minsan kinakaya yung dati kong buhatin pagdating naman sa trabaho dahil nga nawalwal ako nung pandemic. May mga times na nahihirapan ako mag-focus. So talagang pinagdadasal ko health. Sobrang sana hindi. Actually, dagdag ko na rin, sana magkaroon na ng health benefits yung mga content creators. True. Para kasi 'di ba, we are considered as freelancers Sana may may mag-push nun para at least mas maraming tumalon at maniwala na may career sa content creation. Pangatlo, ito talaga yung una ko naisip, pero dinulo ko lang kasi ito yung pinaka gusto ko Daddy. Gusto ko na maging daddy. Sana 5 years from now, daddy na ako. Daddy na kami. May baby na kami ng wife ko. Kasi, syempre, wala namang, karamihan naman ng couples, di ba? Ang gusto, magkaroon ng family pagkatapos sila may kasal. So, di ba? Kung si wife, yung nagmo-motivate sa akin na gawin yung lahat ng nagagawa natin ngayon, siguro mas masarap kung meron ng baby na magiging motivation din namin na mas galingan pa rin sa buhay, ganyan. So, sana. Tsaka sana baby girl. Charot. Sana may player 3 na papasok, malaalo dyan. O may player 3 na sila diba? E-sports player agad to. Hindi, joke. Training in the making. And so, Uncle Joe, baka gusto mo silang i-invite or kung may nanonood pa ditong kapatatas na i-follow kung ano man yung mga pages mo, and of course to encourage them to support your jersey. Ayan, nasuot-suot natin ngayon. Ay! Soju! Lahat naman po ng social media handles natin pare-parehas. First of all, gusto ko magpasalamat kay Potato Pat. Thank you talaga sa opportunity na makapagkwento. To be honest guys,
lumalabas ako sa comfort zone ko kasi hindi ito yung usual na ginagawa ko sa pag-content. Hindi niyo ako makikita magsalita ng ganito kahaba, ng ganito kadetalye, ng Mm. ganito kakaba. Kasi most of the time, yung mga performative na content natin, na, ano na yan eh, kumbaga nakaplano na kung paano mangyayari sa Mm. live or kung paano mangyayari sa content. So, thank you sa invitation and sa opportunity and syempre sa lahat ng ka-community ni Potato Pat sa Potato Corner. Ayan. Thank you so much. Makikita nyo karamihan ng content natin sa TikTok tsaka sa Mm. Facebook, Uncle Joe Official lang sa lahat ng social media platforms. And then ayun, bumalik ako ng YouTube actually. Kasi yun talaga yung umpisang ginawa ko, yun yung kauna-unahang platform ko na hindi nag-work. Kaya Facebook ako nag-start. Mm. So parang ewan ko ba, meron akong feeling na gusto kong bumalik sa YouTube. Dahil naniniwala ako kasi pag YouTube yung content, mas madaling i-playlist, i-archive, kumbaga mas masarap na nandun yung memories. Oo. 'Di ba? Kasi Mm. tapos hindi siya naka-short, hindi siya anong tawag doon, yung patayo, pagilid Oo. siya. So, yun yung isa sa mga reasons but talagang ganado pa rin akong mag-create ng content. Actually, ang dami na nga nangyari this week tsaka last week pero talagang ginawan ko pa rin ang paraan para makapag-release ng content every 2 weeks. Mm. So, yun. Yung isa yung Soju merch. Guys, hanggang Wednesday na lang yung order form. Pero thank you kasi na-reach na natin yung goal nung 50 na jerseys. Mm. Para ma-confirm natin na tuloy yung kumbaga Junatics event this year. So, ayun, maraming salamat sa lahat ng umorder pero pwede pa kayo umorder pero hanggang Wednesday na lang kasi as much as possible kahit na kumbaga ayoko maging greedy dito gusto ko siya maging exclusive. So kumbaga swerte ng mga bibili kasi parang hindi ko na yata kino-consider na mag-release nung ganitong kulay ulit kasi siya nga yung yung una yung green tsaka yung white. And then lastly, sana masuportahan nyo guys kasi in-announce na po ng Honor of Kings na maglalaro ako for laban ng Hukbo. Ayan, under ako ng Perlas Empire. So mag-start yung tournament this week. Magko-compete tayo kalaban sila Doggy. Ayan, yung mga content creators ng Honor of Kings and sana tumagos tayo hanggang grand finals para at least meron tayong laro sa on-site. So, ayun po. Basta Uncle Joe Official lang po sa lahat ng platforms. Ayan, so yung TikTok, YT at saka FB, kinoment ko na din dyan. Ayan, so follow nyo lang mga kapatatas. Ayan, ang hindi mag-follow, papaluin ko. Ayan, char lang. Yari kayo. Char lang. Batuhan tayo ng patatas, tekeme. So, ayun, so thank you din, Uncle Joe. Kasi sabi ko nga, hindi ko sure kung nung una kung kung mag-go or no. Pero thank you din, again, for sa pagpapa-unlock sa podcast na ito. And of course, kasi sabi ko nga, busy si Uncle Ju. Sabi ko nga nun kay Uncle Ju kung kailan mag-free yung schedule mo. Sabi niya, hindi, patatas, push na natin to kasi after this week, sunod-sunod na yung event ko at hindi niya na daw alam kung kailan siya ma-free. So, sabi niya, it's now or never. So, grab na natin yung chance. So, sabi ko, hala, sige po. So, kita niyo naman yung sun-kissed skin pa ni Uncle Ju. Galing pa siyang Bora, diba? So, very thankful ako na napaunlakan tayo ni Uncle Ju. So, wala bang may mga pahabol dyan na questions before we formally end the podcast? Ayan. So, baka may mga tanong pa kayo, may mga gusto pa kayong sabihin kay Uncle Ju. Yung mga Junatics dyan, baka may sama pa kayo ng loob. De char lang. Huwag kayo maya. Pwede mag-OT to. Kahit anong oras tayo matapos, char lang. Kasi baka may gawin pa si Uncle Ju eh. Pero, kung may sasabihin pa kayo, the comment section is open. Ayan. Pero kung wala naman, ayan. So, again, thank you po ulit, Uncle Ju, for letting me invite you. And sana may part 2 pa to. Tawa ako sa comment. Saan pa makikita order form ng jersey? Smiling face, sabi ni Sage.
Nasa page po, nakapin. Loko-loko to. Alam mo Baba- naman kung saan eh. Babatukan ka na daw niya, no? Ni Uncle Ju talaga, Joke lang. malapit na. Galing, Char galing. lang. Best mod talaga, best mod, best mod. Tinanong niya para sabihin ko, para sa mga hindi ba? Nahiya kasi si Uncle Ju eh. Pero visit his page, nakapin doon. Actually, meron pa nga siya niraran na, nung nakaraan, no? Yung nakita ko niraran mo, yung for Loki fig ata eh. Yan ba yung nasa likod mo? Ay, oo. Eto siya. Actually, kakapost ko lang nung... Grabe, pinagdaanan ko pala, no? Bago magbora. Sorry, parant na lang, guys. Kasi... Mamaya ka na, Loki. Parant mo na. Kasi, parang ito na lang kasi yung opportunity ko na makapagpahinga this month. So, ang ginawa ko, lahat ng content this week, talagang tinapos ko. Oo. Kasama yung vlog ni Loki. So, ang flight namin, alas 7. Tapos, ang kailangan umalis kami dito ng 5:30 kasi 'di ba dapat 6:30 nandun ka na sa Oo. sa boarding. Oo. So alas 3 ako natulog para lang matapos lahat 'yon. Worth it naman kasi pagdating naman ng Bora, as in ang iniisip ko na lang noon mag-post nung mga announcement sa sa tournament, sa creator tournament ng Honor of Kings. Pero yun lang, grabe talaga. As in, yung pressure na parang, ba't ko ba ginagawa sa sarili ko to? Parang, bakit ko ba tinapos tong YouTube vlog na to? 15 subscribers pala. Kasi kaka-launch ko lang siya. Tapos hindi ko naman sure kung maraming manonood. Pero iniisip ko na lang, paano nga kung biyayaan tayo ni God, 'di ba, na magkaroon nga tayo ng baby this year. 'Di ba? Gusto ko makita niya yung kung ano yung ginagawa ng papa at mama niya. 'Di ba, na nasan kami habang pinagbubuntis ka, parang ganun. So ayun, mabalik tayo kay Loki. Ayan siya. Tapos kung gusto niyo makita kung paano namin siya kinuha. Nasa YouTube siya, Uncle Joe Official. Tapos ang ganda ng kwento nito kasi puro Junatics yung nag-ipon para mabili siya. Kasi gustong-gusto ko talaga magkaroon sana ng Loki dito kasi ayun sobrang idol ko. Pati sa screen 'di ba si Loki yung nakikita niyo, nakikita ko ganyan. nga eh. So nakahanap kasi ako ng SRP kasi yung mga Mega Pop daw, mahal daw kasi siya kasi fan ko exclusive. Laging Oo, above SRP yan laging eh. 8,000, 12,000, ganyan. Nakahanap ako ng 6K. So, pinost ko siya sa Pixel, ginawa kong goal. Na-reach. Kaya, hindi hard sell, guys, ha. I mean, tayo mga content creators, we have bills to pay. 'Di ba? Meron din tayong kumbaga, kung meron tayong trabaho, hindi natin pwedeng itago na meron din tayong gustong bilhin na Totoo. hindi need. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba yung want? May wants. Yung Pixel, laki ng tulong niya for content creators kasi pwede kang maglagay nga ng goal. Tapos pwedeng community mo yung mag-iipon at mag-send for that particular goal. O kaya may pa-Q&A ka. O kaya ano pa ba, may mga snaps ka, may mga photos ka na gusto mo exclusive lang tapos gusto mo paid. So, ayun, basta hindi siya hard sell. Sobrang thankful ko na kumbaga isa ko sa mga unang nakatry ng Pixel at ma-utilize siya. Kasi yun nga, eto na yung proof eh. Ayan, yung community, The living meron proof. siyang platform na mapag-ipunan siya, and ang maganda, walang threshold. Kasi 'di ba, dito sa Twitch nga kasi hindi na kasi ako nagla-live sa Twitch eh. Parang last live ko a month ago. Hindi ko pa na-withdraw yung yung natira. Kasi 'di ba may threshold, kailangan mo ma-reach bago ma-withdraw. So, yung mga ganun ba na kung gusto mo direct na galing sa community tapos walang threshold, may mga platforms na talaga na pwedeng gamitin para makatulong sa needs man or sa wants mo, parang ganun. Ay, galing. Ngayon ko lang naisip ko. Charot. Dagdag na rin natin, so bukod sa pag-advertise ni Uncle Ju sa kanya mga pages, guys, don't forget to follow, lalo na sa mga content creators out there. I think, magkakaroon ba ng bagong Pixel Academy for those who wants to join the Pixel Academy? And dahil nandyan kanina si Queen Wasabi. Oo, mag-follow kayo sa Pixel for creators kasi alam ko nag-post na sila ng teaser about Pixel Academy. Ako na yung makakapagsabi sa inyo
Kasi lahat ng Pixel Academy, perfect attendance ako. Marami kayong matututunan kasi yung mga speakers na nagiging host ng mga sessions with Pixel, talagang industry leaders. And at the same time, maganda yung mga ganitong klaseng content, mga ganitong klaseng event para makapag-network ka sa mga aspiring content creators. Hindi lang aspiring may mga established na rin kayo na mga kasama. And yun nga, yung sinasabi ko kanina na parang spark, na parang makikita mo agad kung sino yung ka-vibes mo na content creator. For example, si Siege. Ayan, nung na-meet ko yan sa Pixel, alagang, uy, tropa to Sila Queen, ayan, sila Courtney. So, kumbaga, dito lalawak yung yung network mo. Yung mga ganitong klaseng event, workshops, meet and greets. So yun, sa Pixel for Creators guys, follow nyo. Favorite nyo na lang para lalabas agad sa feed nyo. True. Ayan. So again, thank you po kay Uncle Joe again. So wala na bang pahabol dyan before we end the stream and we end the podcast? Sabi ni Dan Styles, sana daw may part 2. 2. Sige! Sige! Sige. Basta libre si Uncle Joe. Alam naman yung ating paboritong uncle, busy lagi si Uncle Yan, pagka napagbigyan, pag lumuwag yung schedule ni Uncle, baka mapagbigyan ng pamangkin na patatas, 'di ba? Ang saya pala Saya pala mag-podcast Oo, kasi dadaldal talaga ng dadaldal, di ba? pang ganito yata ako guys. Kasi pag scripted, di ko kaya. Mahina ako sa memorization Pag mga ganito pala tayo guys, pang live. Ayan. Queen Wasabi, hatakin yun. Nako, yari talaga ako kay Queen kasi lagi akong di available. Sorry na Queen. Baka this year na, Gina. Ayan. Nahiya kasi ako Feeling ko nga mas masaya pag pag face-to-face kayo magkaharap na podcast Kasi parang saan ba ako nag-start mag-podcast? If lumang-lumang group na to Kumorebi pa So sa Kumorebi ako nag-start. Tapos nagtuloy-tuloy na yan. So hanggang sa naging, isa na yung podcast na naging niche ko. Ayan. So wala na ba talaga? Going once, going twice before we end the stream? Wala nang pahabol? Wala na ba kayong pahabol? Baka nahiya kayo Bawal hiyain Ako dito. Ako magtatanong sa inyo. Lagot ano mas maganda? H.O. kayo, MLB. Ibinalik yung tanong. Ayan. So, thank you again. And again, this is Potato Pat and Uncle Ju. Invite mo ulit sila to follow your pages. Guys, Uncle Ju official sa lahat ng platforms. TikTok, Facebook, tsaka IG. Sa TikTok, more on highlights ng content, mga skits. Sa Facebook, halos lahat ng announcements ko nandyan and some of the highlights. And pagdating naman sa behind the scenes, ayun, sa IG. Kung active din kayo sa YouTube and mahilig kayo sa mga content na a day in the life, ayan, dun tayo naglalabas. So, para makita nyo rin kung anong ginagawa natin pag hindi tayo naka-live or kapag di tayo. Ang tagal? Yun, behind the scenes. Tsaka a day in the life ni Uncle. And so, di ba ako sanay promote yung YouTube ko, no? Masasanay ka din, Uncle. Ayan. In time. And so again, bye-bye ka patatas and see you again on next stream. So, tingnan natin kung kailan natin may invite ulit ang paborito nating uncle na si Uncle Ju. So, bye-bye guys. Bye-bye Junatics and kapatatas. Have a good night.